Ipinabatid ng Enrile na pagbabasa ng libro at paglalaro ng iPad mini ang kanyang pinagkakabalahan. Pero yung iPad mini na hindi na madadala sa kulungan. Tiwala niya siyang hindi paparesto dahil sa mga problema niya pangkonsulat at mahina pa ang kaso ng gobyerno laban sa kanya. Ngayon man sinabi ng Enrile sakaling iparesto siya, dadali niya sa kulungan ng mga libro hinggil sa history on political theory at maging tungkol kay African leader Nelson Mandela. Kasabay nito sinabihan ng Enrile ang kapwa senador na si Ramon Revilla Jr. na mag-relax lang sa inaasahang pag-i-issue ng arrest warrant laban dito ngayong araw na ito. Hindi naman siguro sa aking paningin ay mahina naman yung kaso na gobyerno. Kaya pagkatapan, hindi kami hindi natin masasabi. Nagsasabi ko lang yung aking libro, Ernest Stein, History Political Theory, about Mandela. Ang pahayag ni Senador Juan Ponce Enrile. Samantala, hiwala naman ang pamilya Enrile na makakuha ng ustisya si Senator Juan Ponce Enrile sa kinaharap nitong kaso na pinag-scam. Ito naging paipaniya sa pamilya po ng TWIC ng dating Congressman Jack Enrile na tanggap na nila ang anumang mangyayari sa kanilang ama at kung may pagkakataon ay hindi nila talaga iwala ng senador. Patuloy ang pagdarasal nila para sa matandang Enrile sapagkat nalulungkot naman sila bilang anak sa dinaranas na kontrobersya ng kanilang ama. Nakahanda kami for all eventualities. Siyempre, nagdadasal kami na hindi na darating sa gano'n. Pero handa rin yung pamilya. At ilang linggo na kami naghahanda. Nag-aantay lang kami. Sa mga oras na pwede namin na samahan siya sa bahay, sa labas, para kumain. Nagsasama naman yung buong pamilya. So, handa na po ang buong pamilya for any eventuality. Hindi natin pwede pagkailan ang 90 years old is 90 years old. At talagang ganyan talaga ang buhay niya. Ngunit siyempre nakakalungkot bilang isang anak na nakikita mo yung isang tatay mo, lalo na 90 years old na inaabutan pa ng ganitong klaseng kontrobersya sa kanyang buhay. Si dating Congressman Jack Enrile sa ginawang pag-ipinayam ng TWIZ. IZ Balita Nationwide. Umagang edisyon. Samantala mga kaibigan, sa mga ito na maghati natin ang sariwang mga balita, minarapat po tayong magpagunay naman kay Bureau of Immigration Commissioner Siegfried Mizon. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Kuya Rene, at sa inyong lahat ng mga tagapakinig. Opo, at isa rin sa mga miyembro po ng TWIC, si Commissioner Mizon. Napapakinggan ang kanya palang tulang tuwing Sabado, ganap na launa ng hapon sa TWIC 882. Ngayon, Commissioner, kaya natawag po kami dahil may mga naglabas ang mga balita na meron daw po mga nakalusot na ilang nasasangkot po ito sa kaso ito ng PNAP scam. Supposedly ay mayroong hold departure order na hindi malaman kung nakapuslit o paano po. Meron po ba kayong informasyon na tanggap na gano'n, Commissioner? Meron po, yung malabas ay ayoko na mong sabihin nakalusot dahil nung sila po ay lumabas po sa ating bansa, wala pa po tayong legal na basehan para tigilin yung kanilang pagbiyahe. Meron po mga ilang tao na based po sa aming database na nakaalis po sila bago pa maglabas ng hold departure order ang ating Sandigan Bayan. Okay. Tapos meron din po naman ng mga tao na kasama rin po dun sa listahan ng Sandigan Bayan na hindi natin ma-verify kung sino po talaga dahil very common po yung pangalan nila. Kaya nga sumanggunin na po kami sa Sandigan Bayan, pagin na rin po sa DSA para bigyan po kami ng ibang detalye para malaman talaga namin kung sino yung tinutukoy ng korte na ilagay sa hold departure list natin. Bali, kailan po ba palabas ang ating hold departure order po ang DOJ? Mga approximately, anong month po ito within the year? Yung Sandigan Bayan po, naglabas po sila ng hold departure order nung nakaraang, teka lang, iniisip ko lang po kung para sigurado. Opo. Ito pong Lunes po. Or... Kamakailan lang po ito? Kamakailan lang? Yes, very, very recent na po talaga ito.
And meanwhile, yung po mga tinutukoy na involved na mga pangalan kailan naman po naka-alis ng bansa? Ay, yung iba po nung nakaraang taon, yung iba 2010 pa. Tapos yung iba, talagang bine-verify pa po namin kung ito po talaga yung tao na sinasabi doon sa korte natin. Dahil hindi nga po namin matiyak kung ito po ba yung tao na nasa database namin. Pero binibigyan po namin ng sarili namin ng hanggang itong buwan na ito para malaman agad na sigurado kung ito pong pangalan na ito mismo yung dapat ilagyan namin sa whole departure list namin. Bali, ilan po ba ang ipinalabas sa mga pangalan po ng San Miguel Bayan na dapat po ay nasa departure order list po nila ngayon? Bali, 54 po yung mga dinagay po namin sa whole departure list. Pero doon po sa 54, meron po doon isang tao pero iba yung orders po nila. Ika nga po, lima yung kaso. Meron pong plunder, meron pong graft, meron pong malversation. Kaya halimbawa po si Ginang Napoles, meron po siyang whole departure order, inisyo ng para sa 5 kaso. Ito po bang, itong whole departure order, alam mo niyo hanggang ngayon madalas pang ipa-define po sa amin kung ano po ang difference nito doon sa watch order po ng DOJ, Commissioner. Basta yung whole departure order po, yun ang sinasabi po pag natin sa stoplight, ito ay red light, talagang hindi makakalabas yung tao pag pilit po niya tumawid sa ating Bureau of Immigration, palabas. Hindi po siya makakalabas, legal na legal po yan, alam po yan ng ating sa legal batas, recognize po yan. Pero pag watch list lang po, o yung tinatawag po natin lookout bulletin, yan po, pag sa stoplight, yellow light lang po yan. Hindi po sabihin, pwede po maging red na hindi kayo makakalabas, pwede maging green, pwede kayong maging makalabas pala, pwede green, o pwede hindi makalabas, magiging red po yung yellow light na yun. Ang kalak na ba, Commissioner, kapag halimbawa, meron pong mga may whole departure order at nato kung merong existing warrant, ang warrant po ba napoprovide din ang immigration? Meron din po ba sila authority para mag-apprehend po? Meron po kaming binibigyan ng warrant of arrest. Pag meron lang po kaming warrant of arrest, dinalagay po sa database natin, alert order po ba lumalabas. Ang instructions po sa lahat ng immigration officer ay hahawakan na muna po yung tao, tapos i-turn over namin sa police mo kaya sa FBI. So iba po talaga pag may warrant po kasi kailangan tulungan po natin yung ating mga law enforcement agencies also na kung may warrant, hindi lang namin pipigilan yung biyahe. Ipigilin namin yung biyahe, plus hawakan pa namin yung tao, i-turn over namin sa police, doon sa FBI, o kaya naman doon sa sheriff na nag-issue ng warrant. Lakay? Commissioner, si Lakay po ito. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Lakay. Yes, sir. Ako, hindi ko na pipigilan ng sarili ko. Tatanungin ko na. Meron ba kayo ibibigay ng mga pangalan, Commissioner? Yung mga nakalabas na? Meron po. Yes. Gaya po ng sabi ko, bine-verify lang po namin para hindi na po kayo magkakamali. Gusto namin accurate po yung bibigay namin sa inyo. Dahil yung binigay po ng Sandigan Bayan, mga pangalan na po, wala po yung mga date of birth, wala po yung date of mission. Meron po doon kasi mga ibang tao na very common po yung pangalan. Just like halimbawa. Pero sa ngayon nga po, humingi na po kami ng tulong sa Sandigan Bayan, pati doon rin sa DFA. Kasi sa DFA po nakalagay yung mga official things po na sa passport siya. Tulad na lang po ni Senator Estrada po. Halimbawa, ang pangalan po niya ay doon po sa English ng Sandigan Bayan, Jose Revilla po. Pero doon naman sa passport na data, nakalagay po doon Jinggoy Estrada. So, yung gano'n po halimbawa, sinisigurado po namin na maayos po namin mabuti para yung ilalagay namin na tao sa listahan na yun, yun yung tinutukoy na tao ng ating Sandigan Bayan. Naintindihan namin, Mr. Commissioner. Sige po, ang rin namin po, marami mga kapangalan, boss. Ay, marami rin yan po. Siguro may mahigit sa po yung common name po kasi na lumalabas. Parang wala pang travel. Yung iba naman, sobrang dami po kapangalan doon sa ating database.
hayaan nyo lang po at humingi na po kami ng tulong para makasigurado lang po kami para tama yung ilalabas po natin balita. The same initial at saka the same birthday. Yung karamihan po kasi wala pong birthday eh. Ngayon, pag malaman po namin from the Sandigan Bayan or from the DSA na ito po yung birthday niya, maitutukoy po talaga namin na ito yung taong ito. Alright, well said, Commissioner. Maraming salamat po sa inyo. Good morning po sa inyo. Ay, salamat po. Matuloy po kayo lahat. Yan mga mariyan, si Bureau of Immigration Commissioner Siegfried Mizon. Alas 7:31. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PCSO. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may chance ang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may manalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected Lotto outlets nationwide. Ikaw ba ay constipated, may diarrhea, sobrang timbang, mataas ang cholesterol, blood sugar o ang uric acid para sa kalutasan ng mga health problems na nabanggit? Ugaling uminom ng Mega Fiber tuwing umaga. Ihalo ang 1 kutsara ng Mega Fiber sa inyong breakfast drink, kape, tsokolate o juice at sundan ito ng pag-inom ng 1 baso ng tubig. Sa dami ang naitutulot na health benefits, talaga namang hulog ng langit masabi ang Mega Fiber. Purong natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Bukod sa malaking tulong sa inyong kalusugan, sulit pa sa bulsa ang Mega Fiber. Sa presyo na ginawang mas abot kaya, may dagdag na 50% ang bawat naman ng Mega Fiber sachet at lifestyle jar. Meron ding family size pack kung saan higit pa ang inyong matitipid. Ang Mega Fiber ay mabibili sa mga Mercury Drug Outlets, Landmark Supermarkets sa Makati at Maynoma at sa Piling Rustan Supermarkets. Para sa karagdagang informasyon, maaaring tumawag sa Mega Fiber Customer Hotlines 524-654-354-2208 hanggang 09 at 0947-489-0262. Nagabisa na, mega sulit pa, mega link talaga ang Mega Fiber. Mega Fiber, hulog ng langit. Nothing says Chinese more than Hong Kong noodles and dim sum house, with a wide assortment of authentic yet affordable Chinese dishes such as mami, guanchi, rice toppings, and other specialties. Hong Kong noodles and dim sum house will surely answer your cravings. Run to the nearest Hong Kong noodles and dim sum house branch near you, with locations at Shaw Boulevard, Pasig, Villa Rosa Street, Makati, Malantay, Patempo Street, Quiapo, ground floor, Vista Cubao, Aurora Cubao, Aliw Complex, Bicaway, Bulacan, and at New Paladip. Signal. Street for new dim sum and mami blowout for only 99 pesos. Available every day from 7 to 10 a.m. and 2 to 5 p.m. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. IZ Balita Nationwide. Umagang edisyon. Iyo ba tagapagbalita? May langit at latay, rolling good sun. Alas 7:31. Patuloy tayo sa ating talagang mga balita. Bumalik naman sa Central Chico Estrada at Juan Jose Villez sa naging panawagan pa rin ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP na humingi ng tawad sa taong bayan ang mga sagot sa Formados Cup. Ikinipili ng senador, wala siya dapat hingin ng tawad sa taong bayan dahil hindi siya nagnakaw at malinis na ang kanilang konsensya. Ganito rin ang pananaw ni Senator Juan Jose Villez sa naging panawagan pa rin ng CBCP dahil hindi pa rin nagsisimula ang paglilinis lamang pa rin sa kanila kaya hindi pa rin napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa bayan. Dagdag pa rin ni Estrada, hindi niya manid nung una pa lamang na focus sa mga non-government organizations ni Janet Lim Napoles na pinaglanan ng pondo at kung alam niya ito ay hindi na sana nakipagtransaksyon sa mga ito. At samantala
nagkaroon ng solido o suporta ng mga local officials sa Cagayan kay Senador Juan Ponce Enrile. Sa katunayan, nagtungo pa sa Senado para sa aming opisyal para sa isang salo-salo bilang pagpapakita ng suporta kay Enrile sa labing-pitong pag-arresto dito kaugnay sa PNP scam. Sinabi sa Tito Buluan si dating Congressman Jack Enrile na nais lamang ipadama ng mga local officials sa kanyang ama ang pagmamahal ng mga ito at pagkilala sa tulong ng salawigan ng Cagayan. Pinapakita lang nila na sumusuporta sila. May support na maski ano mangyari. Andyan sila sa tabi ni Senator Juan Ponce Enrile at nakahanda silang tulong. Sa ngayon, moral support siyempre. Wala naman. So, yung legal team naman ni Senator in place na. Nakahanda na sila. Handa na siguro lahat ng mga dokumento para ma-improve nila without any doubt na inosente ang aming ama ay yung walang basyo. Hindi ginawa ng Malacanang na hindi selective justice ang pagsama ng kaso ng plunder lamang pa rin sa 3 senador na nasasangkot sa multibilyong pork barrel fund scam. Sagot ito ng Palasyo Macarang muling ginit pa rin ni Senator Jingo Estrada na nagbubulag-bulaga ng Malacanang sa reportisyon ng audit at Congressman Neftali Poyet Gonzales Jr. na bumili ng halagang 6 na milyong pisong burger pero hindi kinasuhan. Sinabi pa rin ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na hayaan ang COA na magdetermina sa isyong ito ni Gonzales. Kung talaga niyang hindi otorisado ang pagbilig ito ng 6 na milyong pisong halaga ng burger, tiniyak na mag-i-issue rin ang COA ng Notice of Disallowance kay Gonzales. Nakapuspinta palabas ng bansa ang ilan sa mga pangalang nakalagay sa HDO o Hold Departure Order na inisyu ng Sandigan Bayan kaugnay sa mga sangkot sa PNP scam. Ibinabati nito ni Justice Secretary Laila de Lima base na rin sa report sa kanya ni Immigration Commissioner Siegfried Luzon. Yan man ang sinabi ni de Lima na pinag-verify na rin niya sa immigration dahil dahil maaaring ang pangalan lamang ng mga nasa HDO ang nakita sa tala ng mga lumabas na ng bansa. Mag-uglit ng June 16 ang pagbawalan ng lumabas ng bansa si Senador Jen Estrada, Janet Tabolan at 12 iba pang sangkot sa PNP scam. Samantala, sakop naman ng HDO na inisyu ng Sandigan Bayan First Division Chairperson Efren de la Cruz, sina Senador Ramon Morenilla, dating General Staff Attorney Richard Gambe, Janet Ronald John Lim, at John Raymond Niasis na bawal na harap sa kasong plunder. Sa mga mga kaibigan, nalamin po natin ang report dito na magkakaling sa ating DWIC Patrol number 5. DWIC Patrol Reports. NBI pinagpalimin daw ang pagkain ng kaso sa third batch. Kaso siya yung pagbuhaya video. Ipinagpaliban ng National Bureau of Investigation ang pagharap ng kaso laban sa ikatlong batch ng mga mampapatas at opisyal ng pamahalaan na sangkot sa pangungurap o sangkot sa pork barrel scam. Ito ay taliwas sa napaulat na itinakda ngayong linggo ang pagharap ng kaso demanda sa ombudsman laban sa panibagong grupo ng mga respondents sa nabanggit na skandalo. Ngayon pa man, sinabi ni NBI Director Virgilio Mendez na inaantabayanan pa ng NBI ang go signal mula kay Justice Secretary Leila de Lima kung kailan gagawin ang filing ng kaso. Batay sa informasyon, kasong malversation of public funds na iharap na kaso laban sa ikatlong batch na kinapipilangan naman ni Senador Bingo Onasan ay Patrol number 5 nagulat sa informasyon ng lakas DWIC. Nagamaayat niya naman tatakot tayo sa Palasyo ng Malacanang. Patrol 23 sa Alin Taliping, ang Malacanang daw ay tahimik sa aksyon ng Sandigan Bayan sa mga sangkot sa PNP scam. Yes, Irene, magandang umaga. Tumitas ang Malacanang sa usapin ng pagbasura ng Sandigan Bayan sa mosyon ni Senador Ramon Revilla Jr. na suspendihin muna ang proseso sa kasong plunder na isinampalaban sa kanya kaugnay sa pork barrel scam. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma Jr., ikinagalang ng palasyo ang pasya ng hukuman. Hindi niya kailangan magsalita o magbigay ng pahayag ang palasyo dahil wala namang kinalaman ang ehekutibo sa proseso ng Sandigan Bayan. Ang mahalaga lamang ayon sa Malacanang ay umusad ang proseso para mapatid ng publiko ang katotohanan
kung sino-sino ang nakinabang sa Fort Myers Scam. Itong kontrobersya ay saliting nagulat ng silang nagtodong lakas ni Raul Yalo. Dahil abiyahin sa libing, Irabang alas 7:40, IC Balitan Nationwide, umagang edisyon. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay-ligaya sa mga Pilipino. And for the new generation, introducing the Mini Sweepstakes Game. Ang 5 piso mo may tsansang manalo ng 80,000 pesos sa monthly Mini Sweepstakes draws ng PCSO. Dito sa Mini Sweepstakes Game, 5 piso mo may panalo. Tickets are now available at the PCSO main office, all PCSO branches, sweepstakes agents, and selected lotto outlets nationwide. Manila Grand Abra Hotel, the only hotel in Chinatown, Manila with swimming pool for free for all in-house guests. Spacious and well-equipped rooms for only 2,000 pesos, single or double occupancy. Includes free breakfast for 2, plus all amenities. So hurry up. Book now at telephone number 314-0090. It is located along Avenida Corner Doroteo Jose Street, Santa Cruz, Manila. Ito ang DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. IZ Balitan Nationwide, umagang edisyon. Irabang alas 7:42, sa pagpupuli po ng ating malagang mga balita. Ipinagdagdo naman is Jesus is Lord Movement Head, Brother Eddie Villanueva, ang kanyang anak na si TESDA Director General Joel Villanueva, hinggil sa pagkakasama, pagkakatawid ng kanyang pangalan na may kinalaman sa Fort Myers Scam. Tinulipay pa rin ni Brother Eddie na alam niyang hindi santo ang kanyang anak, pero hindi ito magagawa magnakaw ng pera mula sa mamamayan. Binigyan niyo pa rin ni Villanueva na nilalabanan ng kanyang anak ang mga kabalian sa sistema ng politika ng bansa at nibisan hindi ito nagdawit sa anumang anomalya. Meron permiso ko mula sa Anti-Money Laundering Council o kaya AMLAC ang pag-withdraw ng pera ng First Integrated Funding and Insurance Company o FIPICO na nauugnay kay Janet Lim Lacoles. Ito ay sinabi ng United Coconut Planters Bank matapos na lumabas ang report na nailabas pa rin ang pera sa bangko kahit na mayroong umiiral na freeze order. Ibinalawanan din ng bangko na ang 39.7 million pesos ay bahagi ng bayad ng FIPICO sa mga utang nito sa UCPB. Binigyan ng AMLAC ng clearance ang transaksyon noong May 7, 2014 bilang tugon sa sulat ng bangko noong April 7, 2014. Hindi na, o mali na, brother, makinig ho kayo maigi, para sa mga OFWs, ho. Mali na makabalik sa Libya ang ilan pa natin mga OFWs kasunod pa rin ng partial lifting ng development o deployment ban sa nabanggit na bansa. Nulit natin, partial lang po ito. Partial lifting ng deployment ban. Kasama na pinayagan pa rin ng POEA Governing Board na makabalik sa Libya ang mga sumusunod. Meron pong mga qualifications na tinutukoy dito. Mga OFWs na nagtatrabaho sa foreign embassies, international organizations sa mga diplomats. Yan, pwede. Mga OFWs na nagtatrabaho naman sa offshore oil rig platforms, basta hindi dumadaan o magbabakasyon sa mainland Libya. Okay, so nahulugan kapag kayo ay nasa karagatan, nasa barko, mas safe po kayo. Mga OFWs na nagtatrabaho pa rin sa multinational companies, government, hospitals, at mga paaralan sa Libya, National Oil Company, at ang mga Pilipino na asawa ng Libyan National. Ito naman mga papaluwas. Ito naman papauwiin, Boss Ray. Okay. Borna na pauwi naman sa bansa ang mga Pilipino nasa sa Iraq. Kasunod na rin ito ng pagtataas ng DFA sa crisis alert level number 4 sa Iraq. Dahil sa tumitindi kaguluhan at tumataas na banta ng terorismo sa nasabing bansa, maliban lamang sa Kurdistan region. Sinabi ni DFA spokesman Undersecretary Charles Jose na
ipatutupad ang mandatory repatriation sa mga Pinoy sa Iraq kahit pa tumatanggi ang mga ito. Nagbibigay din anya ng ayuda ang Embahada ng Pilipinas sa Baghdad para sa tinatayang 900 Pinoy sa Iraq. Alam natin mga kaibigan na report ito ng ating DWIC Patrol number 19. DWIC Patrol Reports. Okay, mga kaibigan, ang kaibigan ni Senador Jigo Estrada na sinasabing marathon hearing kaugnay ng kanyang kaso. Senador Tega Bueno sa detalye. Kung si Senator Jingo Estrada ang masusunod, mas gusto niya magkaroon ng marathon hearing sa kasong plunder at graft laban sa kanya. Kung kakayanin, iginiit ng senador na mas gusto niya na araw-araw magkaroon ng paglilitis sa kanyang mga kaso para magkaroon ng desisyon sa lalong madaling panahon. Pero hindi naman pabor ang senador sa mungkahi ng ombudsman na lumikha ng 2 special division na hawak sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. Ito dahil sa karaniwan anya nakadisenyo ang special division para i-convict ang mga akusado tulad na nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada. Samantala, nagbibirong sinabi ni Estrada na sa tingin niya, kaya siya isinama noon sa kinasuhan ng plunder ay para may makasama ang kanyang ama sa kulungan. Ngayon naman meron na naman siyang kaso na kakarating na plunder ay hindi naman daw niya masingil ang kanyang ama na si dating Pangulong Estrada para samahan siya sa loob ng bilangguan. Ito, sa Lortega Bueno, nagulat sa impilang taudong naka sa DWIZ. Nakaparas ko ng overtime, Boss Ray. Kanina pa madaling araw kung kasama ito, Patrol 17, Jobal Pagadio. Ang Hero Administration patuloy ang pamamatiwas dahil sa mabagal na aksyon sa Pinam Scam. Yes, Jobal! Jobal! Awan! Babalikan natin mga kaibigan si Jopel Pelino maya-maya. Yan po ang Gala 7:47. At ngayon, tapos naman tayo dito sa ating balitang pangkalakalan. Ang balitang pangkalakalan ay hatid sa inyo ng PAGCOR. Tumaas ng 11% naman ang koleksyon ng Bureau of Customs nitong buwan ng Mayo. Ayon pa rin sa BOC, maabot na sa 28.81 billion pesos ang kanilang koleksyon nito nakalipas na buwan. Bagamat tumaas naman, mas mababa pa rin ito ng 80% sa kanilang target koleksyon na 35.9 billion pesos. Ang pagkaba ng koleksyon nito ay pusot pa rin ng 6.8% na pagbaba naman ng imports. Ang balitang pangkalakalan ay inihatid sa inyo ng PAGCOR. Okay, who wants to solve the problem on the board? Samora, to the board. Ay, sorry. Aray, kamay ko. Sorry, excuse me. Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Pinarangalan kamakailan ng International Association of Business Communicators ang PAGCOR bilang isa sa mga kumpanya sa buong mundo na may natatanging business communication at PR campaign. Tumanggap ang PAGCOR ng Gold Quill Award para sa proyekto nitong matuwid na daan sa silid-aralan sa ginanap na Excellence Gala Awards sa Toronto, Canada noong June 9, 2014. Balita sa labas ng bansa. Ang labing-apat na katao habang nawawala ang 27 iba pa sa dalawang insidente ng paglubog ng bangka sa Malaysia ay kay Hamid Muhammadan Amin. Patungo sa isla ng Sumatra sa Indonesia, ang bangka na ito ay lumubog sa distrito ng Sepang dahil sa malalakas na hangin. Naganap ang aksidente matapos sa palawakin ng otoridad ang sakop ng search and rescue operations para sa mga biktima ng paglubog ng isa pang bangka na pupunta din sa Sumatra. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Basketball, volleyball, football, billiards, boxing, motoring at iba pa. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. At yung mga kaibigan, nato na ang report ni Anthony Suntay. Anthony, good morning. Good morning, Tito Ray. Kumusta po kayo lahat dyan? Okay lang, Anthony. Okay, ito po yung ating report. Mag-umpisa na naman po tayo sa World Cup. Yung ating unang game doon, Colombia nanalo sa Ivory Coast 2-1 in the 3 a.m. game. Nanalo naman ang Uruguay 2-1. Tinalo nila yung England. So England is now
out of the competition. Habang ngayon na nagsasalita tayo, naglalaro pa rin ang Japan at ang Greece. That is a late game. The score there is still 0-0. Pero bago pag-usapan yung i-break down yung mga scores, gusto ko talagang banggitin yung mga napapansin natin sa taong ito so far. After the first 20 games, scoring has been up by 50%. Titignan mo yung mga numero ng 2010, 38 goals na yung pumapasok after 20 games, pero ngayon 60 goals na, kaya tuwan-tuwa yung mga fans na nanood na ating Brazil World Cup. Dahil syempre, we want to see goals at yun na nakikita natin. Another trend na nakikita natin dito sa taong to, napakaraming mga comebacks. 6 na ang comebacks after the first 20 games. That's 3 times more than any World Cup dating all the way back to 1998. And that, tinatanong ng mga tao, bakit kaya? Well, I think if you really look at things, dahil yung laban ngayon, most of the teams, talagang pantay-pantay na. So, napakaganda ng mga laro. Normally, when you look at different leagues all around the world, ang habol nila ay parity. Kasi kung pantay-pantay yung laban, obviously, we'll have a lot of comebacks, we'll have a lot of exciting games. At yun nga yung nakikita natin sa World Cup na to. Ang mga laro mamayang gabi, starting at 12 midnight, it's going to be Italy versus Costa Rica. 3 a.m., maglalaro ang Switzerland laban sa France. At ang 6 a.m. game ay Honduras laban sa Ecuador. Lipat naman tayo sa larangan ng CBA. Nag-umpisa na yung semifinals at nanalo sa first game ang San Miguel Coffee. Tinalo nila ang Talk and Text in game 1 of the best of 5 semifinals. In the overtime period, ang ganda ng pinakita ni Mark Paroca at si Mark Pingris, pero syempre nangibabaw yung kanilang import na si Marquise Brady when he scored 20 points to lead all the scorers. Ang laro mamayang gabi sa Araneta Coliseum, game 1 naman ng Rain or Shine laban sa Alaska Mills. 8 p.m. po yan para sa mga basketball fans. At bago tayo matapos dito sa ating report this Friday morning, pag-usapan naman natin yung golf. ICTFI Tournament, Manila Masters sa East Ridge Golf Course. Bago nag-umpisa yung ating final round today, actually bago nag-umpisa yung third round kahapon, si Miguel Tabuena was down by 5 strokes laban dito kay Elmer Salvador. Pero biro mo, Tito Ray, pati si Alex, naglalaro kayo ng golf. Entering the third round, he had a 64 marked by 3 chip-in birdies. Alam naman natin, pag naka-chip in ka, pag wala sa labas, napakahirap nun. Pero ito si Miguel Tabuena was able to come up with 3 for a 64 round kahapon. Kaya going to the last round today, lamang siya ng isa. At yan lang po ang ating report sa umaga ito. Para sa ID Balita Nationwide, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. DWIZ. Ito ang Showbiz Balita. Showbiz Balita. Okay to. Uy, pero tama yung sinabi ni Anthony kanina, yung observation niya. Uy, dahil ako, tsaka itong si Alex, naglaro na niya golf. Pero ikaw rin, hindi ba? Golf. Pero alam mo, boss, mababagit ko lang. Yung unang palo ni Lakay Gayo Makalma, nakapo natin Lakay, sa Rizal yun din yung unang palo ko, nagsabay kaming pumalo dyan sa Intramuros. Of course, pasasalamatan ko, the late Senator Cayetano. Binigyan niya ng golf set si Lakay Gayo. Binigyan ako ng golf set din. Uy, nasa nang yung golf set mo? Ano doon, nakabakasyon sa isang sulok. Hindi ko magamit-gamit eh. Kinakalaong na. Hindi pa naman siguro. Mag-showbiz ka muna. Showbiz muna tayo. DJ Pab Comelo. Ang kanyang kwento, Sarah Geronimo, umamin na BF na niya. Si Macho, paano mapagitin sa pangalan na ito? Judy Shelley. Ano ba yun? DJ Pam, magandang umaga sa'yo. Good morning, Nature. It's Friday, finally. At finally, nako, umamin na din si Sarah Geronimo na boyfriend niya, si Mateo Gudicelli. Sa isang maikling TV interview, kinumpirma ni Sarah na mahal ang term of endearment nila ni Mateo. Matatanda ang pahapyaw na nagkwento dati si Mateo sa interviews nito kung paano na wrong send kay Direk Wendramas ang text message na, quote-unquote, good morning, mahal. Ipinost naman ito ng
ng direktor sa Facebook, yun pala, para kay Sarah talaga ang text message. So, we are all right after all. Pag-amin nga ni Sarah, quote, oo naman, mahal po ang tawagan namin. O sige, sasabihin ko na po, boyfriend ko po si Mateo. So yun, kasi marami ding nagsasabi na parang paligoy-ligoy, diba? So, yun po, unquote. Aww, so cute! At yan ang freshly squeezed chika, hatid ng paborito mong kahalo, Pam Pomelo, ng 97.9 Natural. Sumama na sa Biyaheng IZ! Ang mga inigaldaw naman tayo dito sa Biyaheng IZ, the counterpart na ating Biyaheng Langit na napapanood po ninyo sa PTV4 tuwing araw ng linggo, 10:30 p.m. Kasama si JR. Okay? Sa ating Biyaheng IZ, bibisitahin natin ngayong araw nito ang Lake Cebu. Spelled S-E-B-U. Cebu. Na matatagpuan sa Timog Kanluran ng bahagi ng South Cotabato. Ito'y kasama pa rin sa dapat na bistahin dito sa Lake Cebu, ang 7 waterfalls. Nasa may barangay Lakit at Siloton. Bukod sa napakagandang view, dito rin matatagpuan ang pinakamataas na zipline sa buong Asia. Hindi ha? Zipline. Kapag zipline ka ba? Sanay na ako yan. Oo, nakalabitin ka. Taong bundok tayo eh. Sa bagay, oo. Kahit na walang belt, pwede kang mag-unchapin. Meron itong haba na 740 meters at taas na 200 meters na bahagi pa rin ng ikalawang talon. Kung kulang ang zipline nito para sa inyong adventure and fun-loving heart, meron pang ibang maaaring gawin sa Lake Cebu. Ayan ang rappelling and water tubing. Ano mo rappelling? Ako mo nang nag-rappel. Na kasama rin sa team ng Hip TV, kami ni Rayster. Diyan namin ginawa yung aming rappelling dito sa Clark, sa Subic, sapagkat ang team namin ayaw mag-rappel hanggang hindi rin kami nag-rappel muna. You could just imagine mga kaibigan, ang rappelling hindi joke, sapagkat metallic ka nga sa katawan, pero kinakailangan namang tumalong ka mula sa pinaka-rooftop ng gusali, ng pahiga para ang paa mo ay tumama rin sa dingding, sa wall. Dahil kapag medyo may nervous ka at alanganin ng tayo ang talon mo, papalakda ka. Yung mukha mo ang ahampas doon sa wall. Bakit walang rappelling po sa mataas? Meron din. Akit ka pag may sunog. Morning. So hot. So early. Pero ito, normally, nakatali ka. Diba? Tapos meron function para hindi tuloy-tuloy ang sa pagkakit. Pero kinakailangan na timing ang movement sa rappelling. Ito Brian. Hindi po pwede sa rappelling ito. Hindi po pwede sa rappelling. Okay, yan po ating Biyaheng IZ. Narito na ang lagay ng panahon. Hatid sa atin ang panahon.tv. Beautiful girl. At yan naman sa ating lagay ng panahon. Kasama natin si Miss Jessie Vasco. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga rin sa inyo dyan. At syempre magandang umaga, Pilipinas, Kenya, Mexico, magandang panahon na aasahan natin. Dahil apektado rin tayo ng South at susunod natin dito sa western section ng Luzon at Visayas. Kaya naman po ang Metro Manila, dyan ng Ilocos, kasama ang Mimaropa, Calabarzon, ganun ang Yes, the Alex Corio. Last night. Too late.
Ricky, go home? Holiday? Yeah, holiday. Oh, very good. 1 month? Yeah, less than 1 month. When you have holiday? Next month? My holiday starts July 10. July. At yan ang tagal na panahon na dala natin ngayon sa susunod pang oras. Ito ang panahon TV at ang panahon TV by Holiday sa Year 21. Sagot po ang Happy Sandro. 86 year happy shopping. Ito ang inipada ba ni Lagay ng panahon. Inihatid sa atin ang panahon.tv. Ang yaman iniyaki sa maraming balikan ng ulo ng mga yaman balita at Philippines dito. May mga rito ng areas. Julio Abete, 2014. Sa DIC, Balita Nation Report. Headline, Senator Pagdamina, inaaresto na ng Sintinibayan. Nakapula mga sa Pilipinas yung General Wendy Timosina. Ay pinapong sa si Senator Paul ang Constantis ng Baluscal sa maling voluntaryong sumunduan mga ito. Ating PNP ay nag-aabang lamang sa kautusan ng Korte. Subalit kami handang-handa na po sa anumang posibilidad at anumang senaryo na maaaring magganap sa araw. Mga Pilipino serap sa abilidad ng pag-uwiin. Sumeto ng 5 bases na nasa mula naman sa malibang kumpanya ng gobyerno kontra Pulong sa ilalim sa verification. Mga negosyante nag-iibig. O sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Winston Hines, kailan sa mga nasampulan ng kolorong dagos kahapon ay mag-aari ng kilalang kumpanya. Bahagi po ng bansa natin sa probinsya ay mayroong po mga teams na lumakad at operation. So hanggang kung kagabi ay nag-monitor more or less mga 5 buses ang nahuli po kami. Maaaring kasyading naibig naman ang supply ng bawang tukoy na. At 10 masaya at 7 sundalo patay sa enkwentro sa Patikul, Sulu. Sa labas natin bansa, labihan pa ng mga sa pagbulabog ng dalawang bangka o paglubog ng dalawang bangka sa may Malaysia ay ginadalawang kung iba pa ang tinukoy na inahanap. Namoy na rin ang unang nila kay Anthony Santay sa Real Sports. Sumainyo ang IC Balita Nationwide ng mga pangunahin at pinakamainit na mga balita. Inihatid sa atin ng DWIC Manila kasama ang RPN Provincial Radio Stations. Ang inyong mga naging tagapagbalita. Inyo ba naging nagpagbalita mangyari na kay Gonzalo? What is a pleasure to have worked with the idol, the master, and the chairman. Trip na po ito, boss, eh. Nung araw, nagkakaligan ito, boss, eh. Kaya, trip na po ang makasama. Power 2? Idol. 2, sir. Praise high. Maraming kasama po. Thank you. Yeah. Oh, ayos naman. Kala ko hanggang alas 10 ka. Lalo ko po pumasin. Pagkakasama na ako sa susunod. Gano'n na. Mga idol ko rin yung mga yan, eh. Senyor Ray Pacheco, Senyor R.J. Rene Jose, at Senyor Jess Paredes, at saka si Ate. At saka siyempre isang pang idol, Atty. Doc Puno. Salamat po! Pero mangyari, bagyo na kayo. Sa kalapli po mga kinigan ni Alex Santos, ayaw mag-ikot train lapis. Kailan, just one natin yan, kalapon na! Sa inapos po ng Yamaha X